This is a good news. Kasi sabi dyan ni Kimi, meron siyang trust issues. Pero dahil sa sinabi niyang yan, I think Kim simply means na ready na ulit siyang tumanggap, di ba mga chika, ng bagong mamahalin sa buhay niya. Bitawan eh. Sabi ko may trust issues. Wala ka lang, dapat marunong kang bumitaw. May sasapo sa'yo, ka masasaktan. Kasi galing. Magandang araw mga chika, Rigel Pulit, chika. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagde-trending na mga showbiz balita. So finally ay naganap na nga kanina ang much-awaited Magpasikat 2024 performance ng Team Tuesday na sina Kim Chiu, Ogie Alcacid, MC at Lassie sa It's Showtime. And I'm telling you mga chika, kung mahina-hina ang mga puso nyo, siguradong aatakihin kayo habang nanonood dyan. Kasi talagang hindi biro at talagang buwis buhay yung ginawa nila kanina. Unang-una, si Sir Ogie mga chika, nung siya ay nakaupo sa isang piano table habang nandun siya mga chika sa isang bilog na umiikot ng patagilid. Grabe mga chika, ako sa totoo lang iniisip ko, paano kaya kapag bumitaw yung safety belt, yung seat belt na ginagamit ni Sir Ogie dyan. Pwede siya mga chika malaglag at madisgrasya, pero nagawa niya yan ng maayos. Same goes for MC and Lassie mga chika. Kanina nung naglalambitin sila doon sa parang box, kinakabahan din ako kasi dalawa silang lumalambitin dyan. And hindi naman din sila bata at medyo may kabigatan din silang dalawa. Niisip ko, alam niyo yun, yung madulas lang sila sa pagkakatapak doon sa box na yun. Pwede rin silang mahulog lalo na at medyo may kataasan yun. Kaya doon sumaludo din ako sa kanilang dalawa kasi hindi rin biro yung effort na ibinuhos nila dyan. And last but not the least, ang ating chinita princess na si Queen Chiu, di ba mga chika? Doon ako talaga muntik ng atakihin nung nagkaroon siya ng malasirkus na performance mga chika. Baga umakyat siya sa isang mataas na parte dyan sa entablado. Tapos tumalon siya habang sinasalo siya nung isang stunt nila. Grabe mga chika, ako sa totoo lang isang pagkakamali lang ni Kimi doon for example, nadulas yung kamay niya or alam niyo nabitawan siya nung sasalo sa kanya. Definitely it will lead to a serious accident. Pero kahit paano meron namang suot na harness dyan si Kimi. So kung mangyari man yan, siguro hindi naman ganun kalala yung pwede niyang sapitin. Tsaka di ba mga chika, tingin ko confident naman siya nung sinimulan niya yan kasi nakita ko yung itsura niya though medyo kabado siya, medyo nag-aalala siya, nandun yung confidence niya mga chika na gawin yan kasi I'm very sure nag-spend siya ng a lot of time and effort para mag-practice dyan. Kaya kanina nung ginawa niya nga yung pagtalo na yan mga chika, swabing swabe, pulidong pulido, and we expect nothing less for Kim Chiu. And para naman sa tema mga chika, nung kanilang performance kanina, hindi rin siya yung typical na magpasikat performance na masaya, sigawan, alam niyo yun, humihiyaw, nagtatalunan. Hindi mga chika, yung kanila ay kalmado lang. Relax lang, chill lang. Kumbaga, kumakanta, sumasayaw, nandun yung mga stunts nila na medyo delikado. Pero hindi mo ma-feel mga chika yung talagang sigawan, hiyawan at kasiyahan. Kasi nga yung message ng performance nila kanina ay tigil, hinga, kalma. Kumbaga inaalay nila yan para dun sa mga taong napapagod na mga chika sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Siyempre lahat naman tayo may kanya-kanyang responsibilidad at ginagawa natin yung best natin para magampanan yon. Kaso ang nangyayari madalas nakakalimutan na natin magpahinga. Nakakalimutan na natin tumigil at ikalma ang ating sarili. 'Di ba? Ayon nga sa message na yan mga chika, yung dating yan para sa akin. Most of the time, nakatutok tayo para sa mga mahal natin sa buhay, para sa mga pangarap natin, alam niyo, para sa mga gusto nating bilhin, para tayong kabayo mga chika na may takip dun sa kanyang mga mata na straight lang yung natin, yung nakikita. Kaya ang nangyayari ay parang natitikit for granted na natin yung ating sarili.
'Di ba parang 'di ba kailangan din naman talaga natin in some way mag-alat ng oras para sa sarili natin, para ipahinga yung katawan natin. Kasi mga chika, kahit na anong achievement pa yung meron tayo sa buhay, kapag kayong katawan natin ang bumigay, baliwala lahat yan. So ayun ang para sa akin mga chika, no? Gustong bigyan emphasis ng performance kanina nila Kimi. At actually napansin ko nga rin nung nagsasalita si Kimi na di ba nga maraming expectations sa kanya yung mga tao. Nandiyan yung mga bashers niya and even her fans mga chika, no? Wherein some of them ay kahit ibinibigay na ni Kimi ang lahat para sa kanila, ay nagdedemand pa rin. Kumbaga kahit nag-work si Kimi ng 7 days a week para sa kanyang mga fans, bitin pa rin sila. They are expecting too much from Kimi na nakakalimutan na nila na si Kimi pala ay tao rin at napapagod. And syempre mga chika, mawawala ba ang pagsuporta ni Paolo Abilino? Talaga namang inaabangan natin. Ngayon mga chika, kanina ay nag-share si Paolo sa kanyang Instagram account ng isang picture kung saan ipinapakita niya na talagang nakasubaybay siya sa It's Showtime. So 101% ako na inaabangan niya talaga si Kimi sa kanyang gagawin na heavy gut performance. And kahit wala siya mga chika sa entablado, wala siya sa stage, sa studio ng It's Showtime kanina, malaking bagay na ipinarating niya sa mga Kim Pao fans na nandoon siya, sinusuportahan niya si Kimi kahit siya ay nasa bahay lamang. Kaya nga dahil dyan alam na natin na tapos na yung laban. Si Kimi na yung tunay na winner kahit wala pa yung resulta dyan sa Magpasikat 2024. And lastly mga kachika, doon sa bandang last part ng kanilang commentaries and opinions, mayroong something doon na talaga namang nakapukaw ng atensyon ko. At iyon nga ay nung sinabi ni Kimi yung salitang basta marunong kang bumitaw, sasaluhin kita. Diba? Yun daw yung instruction sa kanya nung kanyang stuntman, yung sumalo sa kanya kanina nung siya ay nagsisirkus doon. Sabi ni Kuya kasi sa akin, basta magtiwala ka lang, dapat marunong kang bumitaw. Mayroon. Pero, sinalo ka. Gusto ka litawan Sabi ko, may trust issue kasi. Tiwala ka lang, dapat marunong kang bumitaw. May sasapo sa'yo, ka masasaktan kasi walang sa walang So mga chika, medyo broad itong statement na to ni Kimi, pero sa ating mga Kim Pao fans, this is a good news. Kasi sabi dyan ni Kimi, meron siyang trust issues. Pero dahil sa sinabi niyang yan, I think Kim simply means na ready na ulit siyang tumanggap, di ba mga chika, ng bagong mamahalin sa buhay niya. And everyone knows na si Paolo Abilino naman talaga yung tinutukoy niya dyan. Actually, si Meme Vice Ganda nga, dinirect na siya dyan, di ba? Inasar siya na walang aw sa Pao. O di ba mga chika, nakakatuwang pakinggan, nakakatuwang malaman na si Kimi is now ready. Kimi is now welcoming someone to her heart. Actually, matagal nang inaabangan ng mga Kim Pao fans yan kasi di ba medyo paligoy-ligoy pa sila sa simula. Pero this time kinonfirm yan mismo ni Kimi na yung relationship niya kay Paolo Abilino is now on another level. Sabi nga nila, di ba, mahaba man ang posisyon, sa simbahan din ang tuloy. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!